Welcome to Melbourne! Hello fam, welcome back to another vlog. So it's a Thursday today and alas 4 na ng hapon ngayon. And ngayon ay ready na tayong umalis papunta sa NAIA Terminal 1. So alas 8 ang flight natin papuntang Melbourne, Australia. We're flying via Philippine Airlines and direct flight yung iti-take natin na flight, no. Diretso na tayo sa Melbourne mula dito sa Manila. So share ko na lang lahat ng details mamaya fam. Ngayon punta na muna tayo ng airport, no. 4 hours before our flight, punta na tayo ng airport. Naka-online check-in na rin naman ako sa PAL. So, I believe mabilis na lang tayong makakapag-process doon. And kapag NAIA Terminal 1 naman, mabilis naman yung proseso. Even sa immigration, mabilis lang din. Anyway, tara na fam, punta na tayo ng airport. I'm so excited to go to Melbourne. Okay fam, nandito na tayo sa NAIA Terminal 1. Kinang fam, bye-bye. Hinatid tayo ng fam. Bye-bye. Okay, ngayon pasok na tayo. Maambon. Sakto yung jacket ko fam at ang lamig ngayon sa airport. Bayad na muna tayo ng travel tax. Nakapila na ako dito sa travel tax counter. Konti lang naman yung pila so mabilis lang naman tayo makakapagbayad. Paglilipad pa Australia fam, may manual check talaga nung maleta, no? Ayan, no? So, we are required to open our luggage dito bago tayo i-accept for check-in. Okay, dito na tayo sa plane fam. Ayan ang seat natin. Nasa 35 seat tayo. Aisle seat yung pinili ko. Para kapag si CR, mabilis lang, diba? So, ang aircraft natin ay Airbus 330-300 ng Philippine Airlines. Ayan siya. Ito yung legroom niya. Ayan. Tapos, wala siyang entertainment system dito. Pero ang sabi naman nila, may free entertainment na pwedeng i-connect sa device. So, ito siya. Tapos meron din silang provided na blanket and pillow. Galing no fam, wala nga silang entertainment system pero pwede ka naman mag-connect sa phone. Tapos pwede ka rin makinig ng audio, may mga movies din, may flight map. So kung ano yung nakikita mo sa entertainment system, yun din ang makikita mo sa phone. Nagbigay sila ng kit. Let's open. Oh, eye mask. Socks. Kasi syempre, di ba, mahaba yung flight. So, pwede ka magubad ng shoes mo. Tapos, ito yung isuot mo. Dental kit. O, di ba, ang sarap ng upo natin, fam. Kasi sa atin yung buong row, wala tayong katabi. Sarap ng tulog natin ito. Pero parang magsaserve na yata sila nung meal. Hintayin ko muna yun, tapos sleep tayo mamaya. That's it. Ito na yung part na tatanungin ka kung beef or chicken. So I chose chicken. Kasi di ba pag beef, medyo matagal siyang mag-beef. That's it.
Hello fam, time check. 2:50 na ng umaga ngayon, Manila time. And binuksan na nila yung ilaw and nag-serve na sila ng sandwich for breakfast, no. Ano to? Corned beef sandwich siya. Buksan natin. Oh, okay. Ito siya. Ay, ang sarap. Ang lampantong tinapay. Tapos, yung corned beef, saktong-sakto lang yung alat niya. And may kasama rin siyang potatoes. Sarap. Meron din silang cookies. Yung Dulce Mia cookies, yung pinamimigay sa domestic flights natin ng palo. Grabe, nakatulog ako after mag-serve kanina ng meal. Nakatulog ako kasi sobrang komportable dahil nga wala akong katabi. Pero I must say, medyo tight yung space nung economy ng PAL, no. Na-observe ko lang and na-compare ko lang sa mga ibang airlines na naliparan natin ng economy. Itong PAL medyo on a tighter side siya, yung upuan pati yung legroom. Pero ang na-observe ko naman, number one, bawing-bawi naman sila sa service. All smiles yung mga Filipino crew, tapos mababait talaga, and kung kakausapin ka ng mga crew, mararamdaman mo yung hospitality talaga nila. Iba talaga ang hospitality nung Pinoy. Tapos maganda kasi tong flight na to fam, direct flight na siya to Melbourne, diba? 7 hours direct flight. Merong mga ibang airlines na available, pero magli-layover ka pa. So may mga layover sa Hong Kong, may layover sa Singapore. Meron namang airline na Qantas, no, na magli-layover ka pa ng Sydney bago makapunta ng Melbourne. So, inassess ko yan lahat. Nag-research ako ng mga flights. And ang napili ko is itong PAL PR209 na flight kasi nga diretso na siya. Mas makasave tayo ng time, effort, hindi na tayo magle-layover. And I believe expenses, no? Kasi pag nag-layover ka, additional expenses pa siya. Pero kung flying economy and gusto nyo ng mas malawak na space, legroom, siguro pwedeng i-consider din yung ibang airline. So, nandito na tayo fam sa Melbourne, Australia. Kalalapag lang natin. Time check, it's 6:14 a.m. And Melbourne is 2 hours ahead of Manila. So, 4:14 ng umaga ngayon sa Manila. Sinet ko yung Apple Watch ko na makikita ko rin yung time ng Manila. Kahit na 2 hours lang yung difference, no? Anyway, labas na muna tayo ng immigration. In fairness, ang smooth lang nung flight natin, no? Hindi bumpy, walang masyadong turbulence, super okay. Lusot na ako sa immigration pa. Madali lang. And ang bait nung border officer nila dito. Chinika-chika na ako kung anong content yung ginagawa ko. Tapos kung saang platform, ganun. Nakakatuwa, ang bait. Anyway, katulad nung na-mention ko sa nakaraang Australia vlog natin pa, mahigpit ang biosecurity dito sa Australia. Hindi ka pwede magpasok ng mga plant products and iba pa. Kailangan mo siyang i-declare or itatapon mo siya. PR209, bag claim 3 tayo. Ayan o, pati yung mga sandwich, banana, fruits, plant products, poultry. Yan, bawal yan dito. Okay, so nakalabas na tayo from dito sa arrivals area and ayan na po ang signage ng Melbourne. We're officially in Melbourne, Australia. Ngayon fam, ang gagawin natin is magwi-withdraw tayo ng pera. For eSIM, nag-book na ako sa Klook. Ilalagay ko na lang yung screenshot dito. Napakadali lang i-activate ng eSIM, no? Pag nag-book ka sa Klook, scan mo lang yung QR code, tapos isi-set up mo siya sa phone mo. And then paglapag mo dito, buksan mo lang yung mobile data and data roaming. You're good. Paglapag pa lang kanina nung plane, gumana na agad yung internet eh. So nakapag-chat na ako sa fam na nakalapag na ako ng Melbourne. Anyway, ito yung itsura nung arrivals area nila. Ayan. So doon tayo sa kabila. Hanap tayo ng ATM machine. Yun, may ATM dito. So dito, welcome center. Pwede rin kayong kumuha ng SIM cards kung hindi kayo nakapag-book online. Ayan, ATM. Yay! May cash na tayo. Kapag withdraw na ako fam ng Australian dollars. So ang withdraw ko ay 1,000.
Australian dollars, no? Tinignan ko yung conversion ngayon ng Australian dollars sa calculator app ng iPhone. Ang 1 AUD is equivalent to 37.02 pesos. So, ang 500 AUD ay 18,509.86. Ang nabawas sa GCash ko ay 18,744.12. So, 234.26 pesos yung naging charge nung withdrawal ko. Pero since twice ako nag-withdraw, i-times 2 natin. 468.52. Okay, now may pera na tayo. Ready na tayong pumunta sa city center. Time check, 7:40 na ng umaga dito sa Melbourne. And ang temp ngayon ay 5 degrees. Feels like 2 degrees. Kasi winter ngayon dito sa Australia, fam. Kaya pinili ko rin itong Melbourne as our destination ngayon. Kasi gusto ko ulit maranasan ng winter ng Australia. Anyway, kuha na tayo ng ticket doon naman sa kabilang side. May note doon, fam, na gusto kong i-share sa inyo. Ang sabi sa note, kapag daw may nag-approach sa inyo na nag-aalok ng taxi ride, huwag nyo daw kukunin kasi unauthorized daw yun. Pag ganun daw, i-report daw doon sa information nila. Oh, ito na. Okay, ito na ang sasakyan natin. So, we're gonna ride the Sky Bus papunta doon sa city center. Ito siya. 4 a.m. and 1 a.m. 7 days per week. 24.6. May discount kapag return ticket na yung kukunin mo. Tapos, you can use credit cards dito. Okay, got our tickets. Now, labas na tayo. Eto na, nakalabas na tayo ng Melbourne and pasikat na yung araw. Woo, we're in Melbourne. Ayun na po ang labas ng Melbourne. Ang lamig, ang saya. Usok levels dito sa Melbourne. Ayan, kita no? Anyway, ito na yung Skybus. Ayan, dito tayo sasakay. Frequent din naman yung biyahe ng Skybus to Melbourne City. Since round trip yung kinuha ko, tatabi natin tong ticket natin. Kasi ito rin yung gagamitin natin pabalik ng airport. Napakita ko naman yung price ng ticket kanina, fam, no? So, yung one way ay 24.6. Yung return ay 41.2. Nandito na tayo sa Southern Cross Station. Ito na yung pinaka main station dito sa Melbourne City. And from here, maglalakad na lang tayo papunta sa hotel. So kung ang hotel ninyo ay nandito banda sa Southern Cross Station, pwede nyong lakarin. Pero kung ang hotel nyo ay malapit sa Queen Victoria Market, ayan, pwede kayo sumakay ng tram. Pero tayo, ang nabukasin natin is dito malapit sa Southern Cross Station. Kasi according to my research, dito banda sa Southern Cross Station yung parang city center talaga ng Melbourne. Kaya dito ako nag-book. Anyway, ang next na gagawin ko is bibili ako ng Myki card dito sa 7-Eleven. Yung Myki card dito is yung parang beep card sa atin, no? Pwede ka mag-top up tapos yun na yung gagamitin mo sa transportation dito sa tram, sa train, and sa buses. So, pang transport system card siya. So, pwede daw makabili nun sa mga convenience store. Try natin dito sa 7-Eleven. Hello, do you have a Myki card? So 6 for the car. Yeah. Minimum top up's $10. Okay. So $16 total, please. Thank you. Ang galing nung staff sa 7-Eleven, marunong magtagalog. Sabi sa akin, salamat. Anyway, ayun na, nakalabas na tayo. Wow, grabe, ang ganda. First glimpse. Woo! I'm so happy to be here. Ayan siya. Fam, first glimpse ng Melbourne. So, ito na pala yung ating Myki card. Ayan. Ayan, no, pwede siya sa tram, sa train, sa bus. Tapos, $6 pala kapag bibili ka ng Myki card. And then, ang minimum top up nila is $10. Sinearch ko yung hotel natin. 10-minute walk lang siya. Mula dito, 700 meters. Lakarin na lang natin, no? Kasi based din sa research ko, Melbourne is a very walkable city. Well, in fact, alam nyo ba, fam? Itong Melbourne ay kasama... Well, in fact, alam nyo ba, fam, na itong Melbourne ay kasama sa top
10 most livable cities in the world. Number 1 daw ang Copenhagen, Denmark. Number 2 and 3 tay ang Austria and Zurich, Switzerland. And number 4 ang Melbourne. O, diba? So parang kung pipili ka rin ng city kung saan ka pwedeng tumira, maganda rin palang piliin ng Melbourne. Sydney kasama rin sa top 10. Wow! Ang saya! We're in Melbourne! Ay! Ito na pala yung tram dito sa Melbourne. Ayan. Ganda, no? Another fact pa pala, fam, na nakakatuwa dito sa Melbourne. Meron silang tinatawag na free tram zone. So, yung free tram zone na yon inside Melbourne CBD, libre ang pagsakay ng tram. Lagay natin yung screenshot dito ng free tram zone. So, if you're going from one place to another, and if within free tram zone, makakalibre kayo ng pamasahe dito sa Melbourne. Ito na ang Southern Cross Station, no? Diyan tayo galing sa loob niyan. Malapit na tayo sa hotel. In fairness, sa 6 degrees ngayon ng temp, kayang-kaya ng ating denim jacket. Ang ganda! Diba? First glimpse pa lang ng Melbourne. Gandang-ganda na ako. Alright, we made it to our hotel, ang The Canvas Apartment Hotel. Ayan siya. Wala pang 10-minute walk mula sa Southern Cross Station. So tara, pasok na tayo. So I booked a day in advance. Perfect, Bankisho. I just need your ID and also a credit card for the security deposit. Okay. You're staying with us for 8 nights, right, Bankisho? Yes. File 2. I'll just get you to fill in your details once I get your credit card for the Okay. security deposit. How much is the security? $100. Okay, so your room 2604. That's level 26, room number 4 for 7 more nights. Checking on the 11. There's 2 keys over here. So in between the 2 mirrors is a black sensor. Just tap your key card against the black sensor to get in the building. Our reception hours are from 8 to 8. After hours, just be very mindful of your room keys. If you get yourself locked out, there's a $150 lock. The Wi-Fi information's on the television. During your stay, we do not service your... Oh, you're entitled to 1 day where we clean your room. Let us know a day before. It can only happen between Monday to Friday. Other days, we do not service your room, but if you require any fresh towels or amenities, leave the room planner sign out before 9 a.m. and housekeeping can just go in and change the towels. Okay? Thank you. Hit na tayo. Sa 26th floor tayo. Kasi yung binook ko, fam, is yung executive. Kasi I heard from the reviews dito, pag mababang floor, medyo rinig yung ingay ng kalsada. Pero if you book yung mas mataas na floor, mas tahimik and hindi masyadong rinig yung ingay ng kalsada. Anyway, share ko na lang mamaya yung details ng hotel. Hit na muna tayo. Here's a room, 2604. Hello. Okay, we're finally here sa hotel natin, fam. Whew. We're here in Melbourne! Yay! Bigyan ko kayo ng quick room tour. So, ang nabook natin, fam, ay isang apartment hotel. So, meron siyang mga lutuan and hindi daily yung cleaning service, no? But yeah, it's okay kasi nakita ko to, ang ganda ng mga reviews niya online and ang ganda rin ng location niya. So, ito yung pinto natin. Nakahiwala yung toilet and bath. Ayan. Kompleto naman ang toiletries. Tapos towels. Yung toilet nga lang walang bidet, no? Pero ganun talaga dito sa Australia. Hindi masyadong uso yung bidet dito. Tapos, ano to? Oh, may washing machine din. O, diba? Yung libreng sabon na rin kasama. Tapos, ito na yung pinaka-room natin. So, andito yung ating bed. Nakahiwala yung bed natin, no? Pero glass siya. So, ayan ang bed natin. May telephone. Tapos, oh, mirror pa dito. Nice. Siguro ano to? Cabinet. Oh, yeah. Ayan, storage cabinets. Tapos, may plancha din. And hangers.
So, ang pangalan ng hotel ay ang The Canvas Apartment Hotel. Again, malapit lang siya sa Southern Cross Station. Wala pang 10-minute walk. Maganda yung location niya. May tram station dyan sa labas. Train nandito din. Southern Cross Station malapit din. And maraming mga kainan and cafes na malapit dito. So, pwede nyong i-book ito sa Klook for as low as 5,185 pesos. Yun yung superior apartment nila. Pero ako, pinili ko kasi yung executive apartment kasi nga, according to reviews, mas maganda kunin yung executive apartment. And kaunti lang yung difference niya from the superior apartment. So, executive apartment, which is this one na may isang queen bed, you can book this for as low as 5,333 pesos. O diba? Parang nasa less than 200 lang yung difference niya doon sa superior apartment. Kaya ito na yung kinuha ko. May kitchen na, may ref, tapos malaki yung space, no? Yun nga lang since apartment hotel siya, hindi siya daily cleaning service, no? Hindi kagaya nung sa mga hotels, pag nag-book ka doon, daily yung housekeeping nila. Dito hindi. We are entitled daw ng isang housekeeping day. Sabihan lang daw sila a day before. Also, ang standard check-in time kasi nila dito is 2 p.m. pa. And ang dating kasi natin talaga is 8 a.m. in anticipate ko, although 9 a.m. na ngayon. So, nag-book ako ng a day in advance, fam. So, yun yung ginawa ko. Para maka-check-in agad tayo. Kasi, ang hirap kung ang booking ko is today, tapos mamaya pang 2 p.m. yung check-in, in-anticipate ko na nagaling tayo sa mahabang flight, baka mamaya antok-antok or pagod, at least makapagpahinga tayo, diba? So, nag-book ako ng a day before. So, ngayon, magbe-breakfast na muna tayo, fam. Bala ko magpahinga na muna saglit kasi chill lang naman yung araw natin ngayon kasi nga galing tayo sa flight, sa biyahe. So, papahinga na muna tayo saglit and then lalabas tayo mamaya. Mag-explore tayo around the area lang. But for now, magbe-breakfast na muna tayo sa baba. Iwan na muna natin yung mga gamit dito. Nakalabas na ako, fam. Ito pala yung entrance niya. Sa kabila kasi ako pumasok. Teka, sorry, nakikita yung aking power bank. Ayan o, The Canvas Apartment Hotel. Ayan siya. So ngayon, mag-breakfast na muna tayo. Nag-search ako. May cafe na malapit dito sa atin. As in dito lang, kabilang kanto lang. Tayo ay mag-breakfast na muna. Ito yung ating neighborhood. Grabe, ang lamig ng upuan dito sa labas. Time check, 9:23 na ng umaga. And 8 degrees na ang temp. Nandito ako ngayon sa Laos Cafe 888. Ayan, meron sila mga pastries and coffee. Order na ako ng Eggs Benedict and coffee. Hintay na lang natin. Here's our iced latte. Unang kape dito sa Melbourne. Nag-expect na ako na iinom tayo ng may kape dito. Kasi nga, Melbourne has a strong cafe culture, diba? Ay, ang sarap ng coffee nila. Yung kape niya, halos kalasa ng coffee na iniinom natin sa Because Coffee. Ganun kasarap. It's got the Eggs Benedict. Thank you. Perfect. All good. Thank you. So here's our Eggs Benedict. Sa tabi lang to ng kalsada ka. Malapit lang sa hotel natin. Itong street na ito ay Flinders Lane. So ang coffee nila ay $7. Itong Eggs Benedict ay $22. That's it. Oh, wow. Okay, tapos ako mag-breakfast. Grabe, first meal pa lang in Melbourne. Panalo na. Ang sarap nung kanilang Eggs Benedict. Tapos first coffee dito sa Melbourne. 11 out of 10 agad. Ang sarap. As a coffee lover, first coffee in Melbourne, nagustuhan ko agad. Kaya na muna tayo sa room natin. At nalamdaman ko na lamig ngayon kasi nag-ice coffee tayo. Yan na yung neighborhood natin. Tignan nyo, may tram station tayo sa harap ng hotel. Kaya maganda yung location natin, di ba? Halika, nakita na tayo. Alright, nakabalik na tayo, fam, dito sa ating hotel. Ngayon, mag-aayos na ako ng gamit. Bubuklatin ko na yung maleta ko, lalabas ko na yung mga gamit para maayos na. Kasi dito naman na tayo magsistay until the end of our trip, no? So, buong 8 days natin dito tayo magsistay sa hotel na to. Hindi na tayo lilipat. Kaya, ilalabas ko na yung mga gamit ko para madali na lang siyang kunin daily. So, ayan. Ito lang yung hinal-carry ko. Tapos,
Isang maleta lang yung dinala ko. Gusto ko sana magdala ng 2 maleta. Kaso naisip ko, fam, ang hirap magbitbit ng 2 maleta lalo na kapag magko-commute ka. Na-realize ko yun nung nag-Europe tayo. 2 yung dala kong maleta, isang ganito tapos isang maliit. Nahirapan ako kasi magba-vlog ka tapos maghahawak ka ng 2 maleta. Kaya pinagkasya ko na lahat ng gamit ko dito sa isang maleta. May konting space pa naman. Tapos ang kilo nito parang nasa 20 kilos. 30 kilos naman yung allowance natin kay Pal. So may 10 kilos pa tayo. Kung sakali man na may bilhin tayo ditong mga items, shopping, pasalubong, feeling ko kaya ko naman pagkasyahin dito. Tapos may dala naman akong foldable bag na isa. Pwede ko rin siyang paglagyan kung sakaling makabili tayo ng mga items na pampasalubong dito. Pero kung hindi naman, okay na itong bag. Diba? So yun lang pa, papahinga na muna ako. I'm gonna take a shower. Tapos na-try kong mag-take ng nap kasi ilang oras ang tulog natin sa plane kanina. Parang 2.5 hours to 3 hours ang tulog natin. So I'll try to take a nap para makabawi ng energy. Tapos mamaya, labas tayo, explore tayo ng CBD area. Hello fam, so 2:20 na ng tanghali ngayon. And in fairness, nakatulog ako. Akala ko na makatulog kasi sobrang lamig kanina. Tapos tinaasan ko yung heater. Tapos ayun, nakatulog ako. Antok na antok pala talaga ako. Kahit na nagkape tayo kanina, no, nakatulog pa rin ako. Kaya, okay, ang sarap ng ating pahinga. Nakatulog ako ng mga 2 oras yata. Tapos pagkagising ko, nagulat ako 1:30 na. Hala! So, bumangon na ako, nag-ayos na. So, nag-ayos na ako ngayon, fam. And I'm wearing a white shirt. Tapos, nag-heat tech ako sa pambaba. Kasi, yung gagamitin kong coat ngayon is itong nabili natin sa Shein. Medyo manipis siya. Kaya, pag malakas ang heat tech yung sinuot ko, taas baba. Tapos, ito yung gamitin nating coat for the day. So, maglalagay ako ng moisturizer. Ito na-share ko na to sa previous vlog. Pero share ko na lang ulit dito para sa mga hindi nakapanood nung nakaraan. Ito yung ginagamit ko, fam, kapag kailangan ko ng pangmalakasan na moisturizer. Lalo na ngayong winter dito sa Australia. Minake sure ko na ito talaga yung dalhin ko. Kasi ito yung pinaka nakaka-moisturize talaga sa face ko sa lahat ng mga nagagamit kong moisturizer. Feeling ko ito yung pinaka nakaka-moisturize talaga ng aking balat, no? So, this is Neutrogena Hydro Boost. Ayan siya. Hyaluronic acid, water gel. Yung consistency niya, watery gel siya, tapos sobrang lambot niya. Ayan o. Ayan siya. So, ito ang ginagamit ko pag kailangan ko ng pangmalakasang moisturizer. Lalo na ngayon, winter dito sa Melbourne. Malamig ang panahon. So, kailangan mag-moisturize tayo ng bonggang-bongga para hindi mag-dry ang ating balat. Ayan. Ngayon na nakapag-moisturize na tayo, ang next kong ilalagay is itong Belosan Expert na sunscreen. Naubos na yung aking Biore and hindi pa ako nakabili. Ito available to kahit sa Mercury Drug. So, nung bumili ko ng mga items sa Mercury, bumili na rin ako nito para may magamit tayong sunscreen dito. Ayan siya. Next naman, ang ginagamit ko sa lips, syempre ang ating Carmex. Pangmalakasan din to, lalo na kapag malamig ang panahon, magandang gamitin to. So, inuuna ko muna siya para ma-moisturize ang ating lips. Tapos, pinapatungan ko ng konting-konti nito. Ayan. Maybelline Superstay Matte Ink 210 Versatile. Patungan ko siya ng konting-konti lang. Okay, ready na tayo, fam. So, tingnan natin ang ating coat. O, 16 degrees na yung temp ngayon. So, kaya-kaya na ng coat natin. Feeling ko nga kahit hindi na ako nag-heat-tech, kaya na natin eh. Pero syempre, bababayan mamayang gabi. Parang magsi-7 degrees yata or magsi-6 mamayang gabi. So, at least ready na tayo. Pero ngayon, tanghali, 2:32 ng hapon, 16 degrees ang temp dito sa Melbourne. Actually, may plancha dito. Planchahin natin to saglit. Okay, ready to go. Here's our outfit. Yan pa. Simple lang siya. Okay, tara. Labas na tayo. Let's go. Ito yung tsura ng coat natin pag nakasara. Sara natin kasi baka mahangin sa labas. Dito na ako sa tapat ng hotel natin, fam. Ngayon, itatry na natin ang free tram zone dito sa Melbourne. Ayan, may nakalagay naman na ganyang green free tram zone.
O di ba ganun lang kadali, sasakay ka lang tapos bababa ka lang. Kailangan lang alam mo yung station. So pwede nyo gamitin yung Google Map fam, tapos type nyo lang yung pupuntahan ninyo. Lalabas naman kung anong tram yung sasakyan ninyo. For as long as nasa free tram zone kayo, you're safe. Hindi nyo kailangan mag-tap, wala rin kailangang bayaran. Tapos ito, makikita nyo naman yung mga signages sa station eh. Kagaya nito, free tram zone. So ayan, nasa free tram zone tayo. Alright, nandito na tayo sa ating first stop, ang Flinders Street Station. Iharap ko siya sa inyo. Ayan siya. Tignan nyo pa mo. Napakaganda. Alam nyo ba fam na ito ang pinakauna at pinakalumang train station dito sa Australia. Nag-open siya noong 1854. Tapos unique features niya ay may green copper dome daw siya. Ayun, nasa taas. And yellow facade. Alam nyo ba, meron ding mga sabi-sabi na haunted daw itong station na ito. Ang pangalan daw ng ghost ay George, no? Tapos nakikita daw siya ng mga tao dito na may hawak na fishing rod. So kung sasakay kayo dito sa Flinders Station Platform 10, doon daw siya nagpapakita. Baka makita nyo siya. Char! Anyway, yan ang Flinders Station fam. The first and oldest train station dito sa Australia. Meron ditong mga clock, hanapin natin. Tawid tayo. Kasi meron daw silang tinatawag ditong under the clocks. No, kapag nagme-meet daw yung mga tao dito, okay, let's meet under the clocks. Pag sinabing ganon, ibig sabihin, dito na raw yun sa Flinders Station, sa baba ng mga clocks dito. Tapos isa sa mga na-observe ko dito, since main train station na dito, ang daming mga kainan, convenience store, ayan, may 7-Eleven, Subway, may McDonald's pa dun sa kabila. Dito may Coles, Chemist Warehouse ay nandito din. Ayan, tapos meron pang burgers, fries, o diba? Walker's Donuts, coffee. So yan siya. Tawid tayo fam. Hanapin natin yung mga clocks dito. So maglalakad tayo papunta doon sa kabilang dulo kasi nandoon yung under the clocks, yung mga lumang clocks dito. Pero nadaanan ko itong photo booth. Famous daw ito dito sa Flinders Street fam. The famous Flinders Street photo booth. Yan, take your own photo. Tapos yung photos will be ready in 3 minutes. Try natin. I guess later na lang natin siya itry kasi coins yata ang kailangan. $8. $4 lang yung coins ko. Lakad na muna tayo doon sa under the clocks. Meron ding Guzman E. Gomez dito. I remember isa yan sa mga suggestions yun nung pumunta tayo ng Sydney. Okay fam, nandito na tayo sa under the clocks. Ayan. Teka, iharap ko sa inyo. Ayan siya, Flinders Street Station. Alam nyo ba, 1860s pa tong mga clocks na ito. And hanggang ngayon, nagdi-display pa rin siya ng mga departure times nitong mga destinations na ito. Galing, no? So, ang next stop natin fam ay nasa likod natin ang St. Paul's Cathedral. Isa ito sa mga major architectural landmarks dito sa Melbourne. Alam nyo ba na 1891 pa nagawa itong cathedral na ito? And it was designed by Gothic Revival architect William Butterfield. So more than 100 years old na rin itong cathedral na ito. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin matibay na matibay dito sa heart ng Melbourne CBD. So ito siya. Ang ganda mag-picture dito fam kasi ang daming mga dumadaan na trams. Feel na feel mong nasa Melbourne ka talaga. Ayan. Tapos may tram station din dito. And then ito yung Flinders Street Station. Bago tayo pumunta sa next stop, magpipicture ako fam. Ayun yung iPhone natin, no? Tinayo ko dyan. O, diba? Resourceful. Gumamit lang ako ng tripod. Tapos, kinunik ko yung Apple Watch ko sa iPhone. Para dito na ako nagkiklik. Ayan. Tawid tayo. Sana makapasok tayo sa St. Paul's Cathedral. Kalabas na ako ng St. Paul's. I'm happy na napasok natin siya on our first day sa trip na to dito sa Melbourne. So magkakatapatan lang siya. Ayan lang yung Flinders Street Station. Nandito sa kabila yung Federation Square. Pero parang may ginagawa dito, no? Federation Square parang artsy area dito. Art and lifestyle area. Ayan, may namit tayong fam dito sa Melbourne. Hello po. Nice to meet you po.
Thank you. Oh, ang saya. May namit tayong fam dito sa Melbourne. Now, maglalakad na tayo, fam. Tayo po ay mag-early dinner na dahil wala pa tayong lunch. Yung kinain natin kanina is yung Eggs Benedict pa and coffee, no? So, hindi pa ako nag-lunch kasi plano kong pagsamahin na yung lunch and dinner. Pag-early dinner na tayo ngayon. Time check, 4:48 na ng hapon and 15 degrees na ang temp ngayon. Kaya kayang-kaya nung flight coat natin. Tignan niyo yung daanan na lalakaran natin. Ang ganda! Grabe, first day pa lang natin sa Melbourne. Pero na-appreciate ko na siya. Parang Switzerland feels din pala siya. Kaya ngayon, na-realize ko na kaya siguro kasama ito sa top most livable cities in the world. Kasi ganito pala siya kaganda. I'm so overwhelmed. Ang saya-saya ko, fam. Kasi ang saya na naglalakad tayo ngayon dito sa Melbourne. Ang ganda ng panahon, ang ganda ng lugar. So, lahat maganda. So far, I'm loving our first day dito sa Melbourne. Alam nyo ba, fam, na ang Melbourne ay naging dating capital din ng Australia for 26 years. From 1901 to 1927, bago nalipat sa Canberra yung capital. Also, tinatawag din pala itong sporting capital, fam. Kasi dito sa Melbourne, maraming mga ginaganap na sport events. Like yung Australia Open, F1. So yan, dito rin ginaganap yon sa Melbourne. Also, katulad ng nabanggit ko kanina, itong Melbourne ay sikat din sa kanilang coffee culture. As a coffee lover, perfect ito sa atin. Di ba kaninang umaga pa lang ang sarap na nung kape na natikman natin. So every corner daw ng streets dito may cafe. Ganon ka strong ang culture ng coffee dito sa Melbourne. Tingnan nyo, oh. Ang ganda, no? Lahat malinis. Tapos, very organized ang lahat. Ang ganda nung tram system. Tingnan nyo, may mga nagbabike, may mga nagsuscooter. Everything is organized talaga. Ang ganda pala talaga dito sa Melbourne. Alright, dito tayo kakain, fam. Soy 38 Melbourne. Isa ito sa mga sikat na restaurants din dito. Go-open sila ng 5 p.m. Sakto tayo sa opening nila. Alright, it's time to eat. Hinubad ko na muna yung jacket ko kasi nasa loob naman tayo. Pero ganun pa man, tumatagos pa rin yung lamig dito sa loob. Anyway, ito yung food natin, fam. Meron tayong grilled chicken, instant noodles with pork, 1 cup of rice, and then lemon tea. So, itry muna natin yung chicken. Chicken na lang in-order ko kasi may pork na yung instant noodles eh. Let's try it. Wow, I like the grilled chicken. Malambot siya, fam. Juicy yung loob and then ang smoky din ng flavor niya. And also, yung Thai sauce, masarap, manamis-namis na may alat na may konting anghang. Perfect siyang combination doon sa juicy na chicken tapos rice. Grabe, ang sarap makakain ng rice. Now, let's try yung instant noodles with pork chows. Wow! Okay, yung instant noodles, it's bursting with flavors. Level up yung lasa niya, fam. Yung broth, para siyang Thai marinade. Alam mo yung sauce ng chicken? Ganun yung hinalo dito sa instant noodles. It's savory, manamis-namis na maalat-alat, pero may konting kick. May konting anghang siya kasi may mga sili. Tapos yung pork, malambot and juicy. I love it. Ang sarap. Alam nyo kung ano nagdala dito? Yung marinade nila, yung Thai marinade. Yun yung sobrang nagpapasarap sa lasa niya. Okay, tapos na tayo kumain. Ang sarap. Ito yung kinainan natin. Search nyo lang sa Google Map, Soy 38. Daming kumakain. Tsaka masarap ang food nila, comfort food. Ang sarap nung rice, mainit. Parang rice din sa atin. So, sulit. Ang binayad ko pala ay $43. Kasama na yung iced tea. Now, maglakad na tayo pabalik. Ang temp ngayon ay 13 degrees. Feels like 10. Ayan. Nadaanan ko tong maliit na stall na to. La Petite Creperie. So, they sell crepes. Try natin. Mag-dessert tayo ng crepes. Ito yung prices nila. $6 yung plain crepe. So, meron silang bisco. Try natin yung bisco. Dito sa Australia, kapag nag-card payments ka, may surcharges. Kaya dito, kung magbabayad ka ng card, may surcharge na 1.5%. Sa cash na lang.
Kapila na ako, order tayo. Can I have one sweet crepe lotus biscuit? Thank you. Here's our crepe. Tumataging-ting na $10 or 370 pesos. Anyway, lakad na tayo pabalik. Sinerch ko nasa 1.5 kilometers from here. 21-minute walk siya. Ay, ang sarap ng crepe. Sobrang init. Crispy yung edges niya, pero malambot yung gitna. Tapos ang sarap nung speculoos. Tingnan nyo to, Collins Street Station, stop 11. May nakalagay ulit na free tram zone. So hanggat may nakalagay na free tram zone, safe yan, libre yan. Etong Uncle Tatsu, itatry natin to one of these days. Japanese cheesecake, sikat din yan dito. Tignan nyo fam, ang ganda na nung Flinders Station sa gabi, umilaw na siya. Oh, di ba? Ang ganda. Ayan, ang ganda. Naisip ko, libre naman pala yung tram. Sumakay na tayo ng tram pabalik. Pagkain tayo kay Sir Aris at Miss Cecilia. O, fam natin from Melbourne. As in, kakanood lang daw nila nung latest vlog. Ganong level. Salamat po. Ini-stock namin si Jaya. Thank you po. Nice to meet you. O, diba? Sulitin natin ng free tram dito sa Melbourne. At tayo ay nasa free tram zone. Ang sarap pala mag-travel dito. Libre pa masahe. Basta't nasa free tram zone ka. Pero alam nyo, fam, yung free tram zone, walkable din siya. 10-minute walk, 20-minute walk. So, very walkable city din pala itong Melbourne, no? O, diba? Dito na tayo. Spencer Street stop. Tapos sa kabila lang yung hotel. Ayan yung tram na sinakyan natin. Tatawid tayo dito. And we're back dito sa ating hotel room. Time check 6:40 na ng gabi dito sa Melbourne. And tayo po ay magpapahinga na. Alam nyo fam, kahit na nakatulog ako kanina, ramdam ko pa rin yung antok ngayon, no? So, babawi tayo ng tulog tonight. Again, I'm so happy na nandito tayo sa Melbourne. First day pa lang na-appreciate ko na yung city. Maganda, malinis. Tapos, libreng transportation. Ang laking bagay nun, no? Tapos, ang sarap ng weather. Basta, first day pa lang, nakaka-happy na, no? So, before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Bantisio sa Facebook, at JM Bantisio sa Instagram, and at JM Bantisio _ sa TikTok. Also, kung nagpaplano na kayo ng mga travels nyo, fam, no? Pwede kayo mag-book sa Klook ng mga hotels and activities nyo. Search nyo lang yung name ko na JM Bantisio, then lalabas na yung JM Bantisio's Creator Shop. Tapos, nandyan na yung mga recommended hotels and activities ko sa mga countries na sinelect namin. Also, may mga hidden promo codes na pwede kayong magamit dyan. Pwede kayong makakuha ng up to 15% discount dito sa Creator Shop. So, access nyo lang yan via the Klook app. So, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And subscribe kayo sa channel ko, fam. Baka matagal na kayo nanonood and nakakalimutan nyo lang mag-subscribe sa channel. Ayan, click nyo lang yung subscribe button dyan sa baba. So, maraming salamat, fam, sa panonood and I'll see you on my next Melbourne vlog. Bye! Good night!